Alamin nga natin 'to. Ng kilalang mga anti-Duterte at Dilawan Ayan na! na turned into kakamping na ang sabi pa nga ni Trillanes, brainstorming about the things to come. Ay heto na pala ang kanilang niluto. Naghain Nagsama-sama sila, Dilawan, Pink, Bulangaw. Ang dami nyo. Sila. Uusad kaya 'to? Pinangunahan ni dating Senador Antonio Trillanes Ito. support ang paghahain ng panibagong graft at plunder complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Ayon sa dating senador, isinama na nila ang mga anomalya noong nakaupong kalihim si Duterte. Nung isang araw nga, kahapon, may nag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Oo, at may mga banta rin kong na sampahan rin ng impeachment si VP Sara naman on February. Oo. Well, totoo yun. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Kaya naman pala sayang-saya sila. Kahapon, nagkita-kita pa yung mga ulupong ng bansa. Meron pala silang pinagmitingan. Kanilang pinagmitingan ay kung paano lang ipa-file ang impeachment case laban kay VP Sara. Kaya pala sigaw sila na sigaw, kulong na yan! Sila kurakot! Ay, mga kasamahan mo ang kurakot. Oo. Ayan o, nasa dulo, magkakatabi. Ito po. Oo, yung aso, umaw-aw na naman. Oo, siya yung nangunguna nag-file ng impeachment laban kay VP Sara. Ow! Ow, 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 ow! Wala kang kasawa-sawa. Magkano na naman kaya ang budget dito? Diba, nasabi yan ni VP Sara na, papaldo na naman sila. Napakaraming bilyones na naman ang may babayaran dito. Tuwan-tuwa sila, Talagang gustong-gusto nilang hindi makaupo si VP Sara. Bakit? Takot sila. Ma-back to you. Oo. Lalo na ito yung kaning lamig. Oo, kahit panis na kanin hindi pwede maikahambing sa kanya dahil bulok na bulok eh. Bulok na bulok, oo. Ikaw ba naman magmula 2016 hanggang ngayon, hindi makamove on? Sa bagay, marami naman daw siyang pera. Saan galing? Ano yung mga balita ngayon, sinampahan ng plunder case si BP, plunder case. Sinampahan plunder grab and ang dami. New plunder grab case versus BP Sara. Impeachment, nakaputi pa yung mga jabla, Hindi tinatanggap sa yung mga nagpapanggap kayo. Wag kayo magpanggap na, Diyos ko, nakaputi pa kayo. Masama yan. Mga ganyang ginagawa nyo. Diba? Kumakampi kayo sa mga jablo. Kumakampi kayo sa mga masasamang loob. Kilala nyo naman yung mga dorobo ng bansa eh. Diba? Si VP Sara pa ba? Napakagaling na. Siya na nga lang ang inaasahan. Nag-iisa na nga lang siya. Pinagtulong-tulungan na ng mga congressman. Pinagtulong-tulungan ng ibang mga senador. At least, hindi natitinag si VP Sara. Tony Guanzon, may balat na naman. Yari kay mamaya. At umaktong testigo dahil sa sagot. Totoo nga naman. Napanood yung kahapon tsaka kanina. Nagtanong si Senador Marcoleta doon sa testigo. Siya pa nga na gano'n, yes, of course. Di ba? Sabi ni Tocson. Nung siya na sumagot. Anak ng tipak nung. Kakahiya, Mapagtakpan lang ang kanilang boss. Kahit kahiya-hiya kayo sa madlang tao, madlang people, sa harap ng mga nagdadamihang mga camera dyan, nakikinig ang mga milyon-milyong Pilipino, kahit mukha kayong tanga, anga, at bobo, ay ob-ob pala,
Oo. Basta may pagtanggol nyo lang si Blue Martin. Ganun lang. BP Sara, pina-high blood si Trilling sa mga grupong inarkila. Alamin nga natin to. ng kilalang mga anti-Duterte at Dilawan Ayan na! na turned into kakamping na ang sabi pa nga ni Trillanes, brainstorming about the things to come. Ay heto na pala ang kanilang niluto. Naghain Nagsama-sama sila. Dilawan, Pink, Bulangaw. Ang dami nyo. Hindi naman kayo aabante kay BP Sara. Nakakahiya kayo. Una, mga kulangot. ng serye ng reklamong planter at graft si dating Senator Anton Alam mo, nakakapagsalita ka na ng hindi maganda dahil eto na naman sila. Paulit-ulit na naman sila. Paulit-ulit. Wala silang kasawa-sawa na batikusin at bigyan na naman ng kaso. Tignan nyo, isa-isa yung pagmumukha nila. Tignan nyo. Etong isa na to, itong una na to, 3 sungay, may buntot pa. Ay, naka-asul. Pangalawa, hindi mo maipinta kung anong pagmumukha meron siya. Etong pangatlo, Diyos mio marimar naman. Nagsama-sama pa talaga kayo. Magkano? Trillanes III laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Takot na kasi ang Kaugnay BP ng Sara. umano'y maling paggamit ng confidential funds na naman. Na naman! Ayon kay Trillanes, umabot aniya sa 650 million ang confidential funds ng Office of the Vice President. Alataan na kayo. Yung umabot ng bilyon-bilyon, ha, at mali-maletang pera, wala kayong pagtingin. Nakatakip ang mga mata nyo, ha, at binusala ng salapi ang pera, ang uso nyo. Nakabusal ng pera ang uso nyo, para magtakip pa doon sa mga mali-maletang merong problema. Pero, may palo kayo sa puwet pag hindi kayo kumilos para bigyan ng kaso si BP Sara. Sa bagay, di kumpas din kayo eh. Para kayo may mga tali sa liig, ha? Isang kawig-kawig, susunod na sa amo. At 2.7 billion naman mula sa Davao City na pinagdududahang ginamit ng labag sa batas. Batay ang mga Nakakaawa reklamo po. ni Trillanes, Tumatanda na sinumpaang wala ng salaysay ni Ramil pinagkatandaan, Madriaga na inilarawan Sobrang stress ka na, boy! Sobrang stress. Natalo sa kalokohan. Eto na naman, sasabak na naman. Natalo sa pagkasenador. Tapos ito, gagawa na naman ng kwerta. Tingnan yung pagmumuka. Stress ka na, boy? Masyado kang apektado kay BP Sara. Bakit? Gusto niyong maupo? Panawagan tayo, mga kasama, para magkaintindihan na. Kayo, kung ayaw nyo nang manood, wag na kayong manood. Dito sa mga palabas nila. Kasi nakaka-high blood eh. Tingnan nyo yung mga pagmumuka. Akala mo naman santo. Pero ang gusto nila, impeach si BP Sara. Oo, meron pang yes po, ganyan-ganyan. Nako po, Diyos ko, Karodi. Kung alam nyo lang tunay na mga pag-uuga, ikaw na ho, bahala, sa mga taong mapagsamantala sa kapwa. 'Di ba? Yung mga umaasa, sa maling gawa. bilang umano'y bagman na nagsiwalat ng detalye hinggil sa paglabas at daloy ng pondo. Gini Trillanes, may sapat na batayan ng mga dokumento at testimonya upang papanagutin ang mga sangkot at hinimok niya ang ombudsman na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang pananagutan sa sinasabing anomalya. Ito Nakita nyo, dinadaman nila si Ramil Madriaga, pero si Ramil Madriaga, hindi nila mailabas dito para yun manumpa. Paano? Nasa oblo. Ikaw ba naman maniniwala ka pa sa state witness o star witness nila laban kay BP Sara at isasama pa yung statement ni Madriaga dito sa kaso-kaso. Ano kaso-kaso? Kwento nyo sa pagong. Baka magkaintindihan kayo. Pero yung mga ganyang banat nyo, nako po, never aabante yan. Pangalawang impeachment complaint,
Pangalawa, pang ilan na 'to, 4 yung dati, ta's panibago ngayon. Pero bawal pa, 'di ba? May taktika na naman sila. May taktika na naman pala sila. Naghain ng plunder case. Naghain. Bakit? Kung hindi nga naman umusad yung impeachment, eto ang papaganahin nila. Plunder tsaka graft. Wow! Nananaginip kayo ng gising, ha? Pala yung brainstorming to come ni Trillanes? Abay, sino naman ang hinakot mong itong grupo na ito? Abay, baka pumalpak na naman ang inyong plano at script, ha? Samantalay habang busy Yan. at naggandara Tirahin mo, pa VP Sara. ang mga anti-Duterte, realista, kakamping, nasiraan at pabagsakin si Vice President Sara, heto si VP. Nakangiti lang at stress-free. Tama. Tinatawanan lang kayo ni VP Sara. Ayaw ng mga oligarko sa mga Duterte. Bakit? Kasi natroma sila nung pinagbayad ni Duterte si Lucio Tan ng 6 billion na utang sa gobyerno at 25 billion naman ang binayaran ng Mighty Corp at madami pang iba. And Kaya ayaw nila sa mga Duterte. Kaya sabi nila, pag umupo daw si BP, walang nangyari daw sa impeachment ni BP Sara ngayong 2026, wala na talaga. Ay di magsiiyak na kayo. Mga unggoy pala kayo eh. Kayo lang mga nagpapagulo sa bansa. Ganda-ganda ng Pilipinas eh. Di ba? Pinapagulo nyo. O eto. Eto yung eksena nila. Plunder case ang kinaso kay BP Sara. Bakit plunder? Oo. Wala pang February 6 kasi dapat yun eh. Papailan ng impeachment complaint eh. Eto, pinaandar na naman to ng utak ewan ko kung anong utak meron to. Utak tralala. Oo, para siguro, pag hindi umusad yung impeachment, eto kakalkalin nila. Mangungulit sila. Uusad kaya to. Pinangunahan ni dating Senador Antonio Trillanes support ang paghahain ng panibagong graft at plunder complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Ayon sa dating senador, isinama na nila ang mga anomalya noong nakaupong kalihim si Duterte ng Department of Education. Bahagi rin ng reklamong katiwalian ang pagtanggap umano ng Vice Presidente ng pondo mula sa mga personalidad na nauugnay sa illegal Naging kawawang aso, no? Ang kawawang aso. Kita nyo? Parang pag nakita mo to, hindi mo lalapitan eh. Kasi dirindiri ka sa sa attitude. Oo. Lahat na lang ng bagay ng politika, pag hindi nila gusto, gagawa ng kwento. Ay pati ba naungkatin niyo yung panunungkulan pa ng ano ba yun? Ilang taon na nakalipas. Diba? Saka wala ka ng papel. Talo ka na. Pinapaingay mo lang yung usapin kasi para pag-usapan ka. Kahit magpopular, mag-public, ka pa tawag doon, araw-araw ka pa dyan sa media, hindi ka iboboto ng tao. Sawang-sawa na sa ugali mo. Tigilan mo na kami. drug trade. Para kay Trillanes, mahalagang pagtuunan ng pansin ng Ombudsman ang mga alegasyon laban kay Duterte na lumabas noong nakaraang taon sa Quadcom hearing ng Kongreso at noong siya ay mayor. Ano nangyari sa Quadcom hearing? Sige nga. Di ba wala rin? Tapos magaganyan ka na naman. Nag-iingay ka na naman. Magkano? How much behind the scene? Sabi ni Aling Ledesma. Tapos mamaya pag halimbawa may nakita kang kaasar-asar, iiyak ka. Sasabihin mo, nakakahiya kayo. Patola kayo sa mga politika. Laos ka na eh. Diba? Laos ka na. Saka tandaan mo, wag ka na magtangkang tumakbo kahit anong posisyon kasi matatalo at matatalo ka lang. Wala ka ng papel sa politika. Nakakadiri nakakadiri. Hindi ka na kayang iboto ng tao. Sablay at napakababaw ang inaing impeachment complaint. Yun nga eh. Doon tayo nabubuwisit eh. Bakit ganun lang ang ginawa nila na complaint laban dito kay Bungit-ngit? Pakana lang nila yun, script ba?
na kunyari may nag-file pero yung nag-file, abogado pala ng kanyang, kwak-kwak. Oo, mukhang palaka nga sa, di ba maglakad mukhang palaka. Nagiging na tayo sa pananalita kasi, ang pangit kasi, oo, di ba? Gagawa na naman nila ng kwento si BP Sara. Impeachment, kunwari lang pala siguro. Kasi sabi ng isang magaling na congressman, yung former congressman, na, abogado pala yun ni Bukawkang. Yung asawa ni Bungakngak. Diba? Kung nakukuha niyo yung codename natin, di ba? So tuloy natin to. Nung nabasa ko yung impeachment complaint, sabi ko parang highly suspicious yun. Napakababaw, kagaya ng sinabi mo, puro conjectures. Puro conjectures lang yung mga allegation na yun at it was not really supported with evidence. So pagka na-refer yun sa Committee on Justice, sablay ka agad Sablay sa form. kagad talaga. Hindi sufficient in, in substance, hindi sufficient in substance. Parang it does not hold water. Tama rin yung sinabi mo. Maaari na para lang mapigilan yung 1-year ban ng pag-file ng impeachment complaint. Although, Ganun nga Isipin nyo January pa lang. Isasabay nila yung file kuno. So, halimbawa, madismiss, ibasura, wala na. Next year na naman ulit, 2027. Magaling! Scriptwriter nyo, buko kagad Magaling din ang mga nag-aanalisa sa Duterte part. Huwag niyong gagawin tanga yung mga Duterte. Papagagawa kayo ng complaint, impeachment kay Bungakngak, pero napakababaw ang mga detalye. Kaya sabi ni Congressman Bong Suntay, bababasura lang. Ganun. 'Di ba? Tama nga naman. siyempre, hindi natin alam bago magsimula yung session natin, baka may mga ibang impeachment complaint pa yung papasok at we don't know. Pero nabasa ko yung 11-page complaint, mababaw. Sir, kamusta po kayo? At mukhang magiging abala kayo ngayon sa House of Representatives. Ilang araw po bago po ang pagbubukas sesyon? Well, sa Lunes pa magsisimula yung sesyon, pero nung isang araw nga kahapon may nag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Oo, at may mga banta rin kong na sampahan rin ng impeachment si VP Sara naman on February. Well, totoo yun. Meron din mga banta na magpa-file rin against VP Sara. Totoo, kaya tama yung sinabi mo, medyo magulo ngayon. In fact, alam mo, hindi lang ngayon. Simula nung nakabalik ako sa Kongreso, talagang magulo na itong ating sitwasyon Kaya nga naaawa na ako sa bayan natin dahil ang dami-daming problema ng bayan natin, pero parang nabalot tayo sa puro politika na lang. Opo, Kong, bilang kayo po ay isang magaling na abogado din, anong tingin niyo po doon, Kong, sa impeachment case laban kay PBBM? Marami kasi nagsasabi na lightly worded lang daw yung impeachment case. Magaan lang daw at parang ang pakay ng impeachment ay para i-activate lang daw yung 1-year bar rule. Anong tingin mo doon, Kong? Well, kagaya ng opinion mo at opinion ng marami, alam mo, nung nabasa ko yung impeachment complaint, sabi ko parang highly suspicious yun. Napakababaw, kagaya ng sinabi mo, puro conjectures. Puro conjectures lang yung mga allegation na yun at it was not really supported with evidence. So pagka na-refer yun sa Committee on Justice, sablay ka agad yan sa form. Hindi sufficient in, in substance, hindi sufficient in substance. Parang it does not hold water. Tama rin yung sinabi mo. Maaari na para lang mapigilan yung 1-year ban ng pag-file ng impeachment complaint. Although, siyempre, hindi natin alam bago magsimula yung session natin, baka may mga ibang impeachment complaint pa yung papasok at we don't know. Pero nabasa ko yung 11-page complaint, mababaw.
Opo, Kong, pakipaliwanag nga po para po sa mga kababayan natin hindi po gaanong pamilyar doon po sa proseso ng impeachment. Ano po bang ibig sabihin ng sufficient in form and sufficient in substance sa paghimay po dito sa mga reklamong impeachment? Well, of course, yung pag sinabi natin yung sufficient in form, yung complaint na i-file, meron tayong may mga requirements sa pag-file nito. Pagka yung form, maaaring sabihin natin medyo papasa yung complaint, pero yung substance, all allegations alleged in the complaint should be justified or should be able to stand in court. Pero wala eh. Alam mo, there are 5 grounds na sinight. Ang unang ground, I think, was a respondent ordered and enabled the kidnapping and surrender of the former president, Rodrigo Roa Duterte, to the ICC. Pero alam naman natin na nasagot na dati yun na ang sinabi nila yung pag-surrender raw was in accordance with the warrant of arrest which was issued by the ICC. Kaya sumusunod lang sila doon sa order ng ICC. So parang mababaw, that will not hindi substantive. Tapos doon, merong respondent is a drug addict whose condition impairs his judgment and leadership. Conjecture to. Kasi doon sa 11-page complaint, wala naman siyang supporting documents na inallege o ibang allegations. Ang inallege lang niya was a general... Yan ang pangit. Ha? Pagkakampi nila ang gumagawa. Bakit? Basta lang makagawa, kahit walang sustansya, walang matibay na suporta para ilaban sa korte at pwedeng maituloy impeachment, yun naman pala, gawa-gawa lang nila para ma-one-year bar rule na. Para kung halimbawa, tapos na kagad, basura, next year na naman kung meron ma-impeachment. Ng accusation na lumabas na sa dyaryo at napag-usapan. Tapos nun, respondent failed to veto on program appropriation and other unconstitutional provisions. Di ba, nung 2025, may binito na provisions. Hindi nga lang lahat. But would that be enough to impeach the president kung yun lang ang i-allege mo? Kailangan mag-allege ka ng, siguro mas maganda pa, nag-allege siya ng mga wrongdoing, kung paano kumita, kung kumita man ang Pangulo, kailangan ipakita niya through substantive proof. Tapos noon, respondent benefited from kickbacks arising from budget insertions from the Ghost Flood Control Project. Wala naman na-allege doon sa complaint o walang naipakitang preba rin kung paano ginawa yan. Tama. As respondent created the ICI to shield corrupt allies. Parang, and that's a conclusion which is not also substantiated. Kaya, di ba, mababasura lang. Masyadong Siguro kung nag-allege siya, yung mga grounds na yun, kung sinuportahan niya ng mga evidence that may be able to hold water, baka maaari. Pero wala Pero kung marami po nagsasabi na magandang venue ito para masagot ng Pangulo sa House of Representatives, and yung ina-allege na umano'y paggamit ng illegal na droga, sinasabi nila ito'y magiging catalyst itong impeachment para maging witness si Senator Amy Marcos. Tingin mo, Kong? Tingin mo, sir? Well, alam mo, maaaring maging witness. Depende kung anong gagawin ng Committee on Justice. Pero papatawag ba nila si Senator Amy Marcos? Yun nga Tapos nun, ano yung magiging basis? Yung statement lang yung nagagamitin, yung statement lang ng na ibibigay ni Senator Amy na dinenay naman ni Pangulong Bongbong Marcos. There should be something more substantive. Para sa akin sa lawyer. Opo, lalo pa, Kong, na masyadong crucial itong taon na ito, 2026, lalo na the 2027, 1 year bago ang presidential election sa 2028, sir. Ano masasabi po ninyo? Well, alam mo, yan din ng general sentiment sa Kongreso, whether an impeachment against BBM or President BBM or against VP Inday Sara,
going into yung 2028, parang matamlay na yung Kongreso at mga ibang mababatas. I don't think na kagaya dati makakakuha ng nung 2/3 to endorse yung any impeachment complaint. Palagay ko ngayon mas mahihirapang humusad. Any which way, kahit kanino i-file. Opo, nakausap po ng SMNI kanina si Congressman Kit Flores, no, ng Bukidnon. Sabi niya, bukas pa ngayon, no, ang House of Representatives na tumanggap po ng ibang bersyon naman ng impeachment case. Pero magkagayon man kung kahit mag-file ng mga bagong impeachment case, plenary pa rin pala ang magde-decide kung anong reklamo po ang uusad. Parang magiging useless na kung na magsasubmit ng mga reklamong bago. Ganun na rin naman pala. Ang plenary pa rin, pagbubotohan pa rin sa plenaryo kung sino raw yung reklamong lulusot, kaninong reklamo ang pagbibigyan ng pansin. Sir. Yes, totoo yun. Pagdating niyan, di ba, ngayon dahil sa Supreme Court ruling, obligado yung Kongreso na sundan yan. Pagka may impeachment complaint na i-file, tapos noon may mag-endorso niyan sa Kamara, dapat yan i-refer sa Committee on Justice. Tapos pagdating sa Committee on Justice, pag-uusapan nga doon kung ano yung mga complaint ang mag-meet doon sa dalawang requirement. It should be sufficient in form and sufficient in substance para naman magbato yun sa plenary. So, kagaya ng tinanong mo kanina, ano ba yung sufficient in form? Yung sufficient in form, yan yung mga technical requirements ng complaint, yung proper formatting, signatures. Pangit, ano? Plenary rin pala ang magde-decide kung sino yung complaint ng uusad. Paano kung halimbawa, merong 5 at mas mabibigat ang ebidensya na impeachment complaint labang kay Bungakngak, ibabaliwalain nila. Doon sila kukuha sa mahina. Kawawa naman. Kaya, pangit. Gobyerno natin, wala talagang kakwenta-kwenta. Mapunta tayo dito kay Atty. Guanzon. Atty., good morning. Ano meron? Bigyan mo kami ng isang maganda-gandang banat dyan. Mga kababayan, sa Senate Blue Ribbon Committee, tinanong ni Senator Rodante Marcoleta Yan. si Prosecutor General Fadulion kung totoo ba na si Diskaya ay ni-require agad o hiningan ng DOJ na mag-restitusyon o mag-solid ng pera. Ang sinabi kasi ni Diskaya, nang siya ay pumunta sa DOJ, ay sinabihan siya ni dating Secretary Rimulya o ng DOJ officials na kailangan mag-restitution muna bago siya gagawing state witness. Grabe, no? Kasi itong sina Undersecretary Bernardo na napakataas ng ranggo, isang buhok na lang ang pagitan nila ni Bunuan ay ginawa pang state witness. Kaya nga Diyan sa kaso ng mga flood control, kasama na diyan si dating senador na Bong Revilla. State witness, si Undersecretary Bernardo, Believe ka naman kung sino. Alam mo bakit, attorney? Siguro yan na lang talaga ang pag-asa nila para maiwas itong si Blue Martin, si Balulong. Maiwas. Siguro sa isip-isip nila, sabi ni Aling Ledesma, sige, Bernardo, ligtas ka. Magturo ka na lang ng magturo. Naku po, Rudy. Ano ba deal dito? Ngayon, nung tinanong ni Senator Marcoleta si Prosecutor General, sinabi niya na hindi yan totoo. Kasi, tinatanong lang sila kung mag-restitution sila bago sila ma-process. Sabi ni Marcoleta, paano nga naman sila ma-process kung ini-require nyo sila na magsoli muna sila ng pera? Ibig sabihin ba, ako sarili kong opinion ito, para bang binibili mo ang pag-state witness mo? Parang binibili mo ang pag-state witness mo na bago ka maka-state witness, ay kailangan magsoli ka muna o magbigay ka ng certain na halaga. Hindi sinabi kung saang halaga o magkano ang halaga. Pero tingnan nyo si Undersecretary Bernardo
Ang sabi niya, mag-restitution siya usuli ng 1 billion. Kaya pakinggan niyo yung mga tanong ni Senator Marcoleta diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Mga kababayan, sa Senate Blue Ribbon Committee, tinanong ni Senator Rodante Marcoleta si Prosecutor General Fadulion Ah. kung totoo ba na si Diskaya ay ni-require agad. Inulit lang. So yan maliwanag at napanood nyo naman yan eh. Kaya nakakapagtaka, bakit naging state witness sila? Ang lumalabas dito, aba. Sila yung may mga pakana. Oo, pinapaikot lang nila talaga ang taong bayan. Hindi pa rin nakaka-move ng taong bayan sa The Big Fish. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong na The Big Fish. O sasabihin nila The Big Fish si former Senator Bong Revilla, hindi naman siya kasama doon sa mali-malitang issue. Baka tinuro lang siya. Hindi naman sa pinagtatanggol ko si Senator former Senator Revilla kasi meron na siyang issue dati. Pero ang layo kasi ng usapin eh. Ang usapin dito, yung Balulong, yung boss ni Balulong, yung pinsan ni Balulong, nakinanta ni Saldico, yun ang usapin dito. Bakit napunta sa kulong ng isang senador? Hanggang sa muli kang umabot ka man dito, sabihin mo saan lugar ka. Mukhang hindi na tayo nakakakita ng mga comment nyo dyan like nyo naman yung video. Bye-bye!